Aktibo sa ngayon ang Minnesota sa paghahanap ng panibagong gwardya sa kanilang kupunan. Nandyan pa naman si Anthony Edwards pero ang kanilang kailangan sa ngayon ay isang backup point guard na siyang makakasuporta sa kanya. Meron pa namang Mike Conley ang Minnesota pero dahil nga sa kanyang edad ay medyo mahina na siya. Mayroon pa namang isa, si Rob Dillingham, kaso ang problema ay hindi masyadong maganda ang kanyang development. Ginagawa naman ng Minnesota ang kanilang trabaho para develop itong si Rob Dillingham pero so far ay hindi po niya namimit ang ekspektasyon ng Minnesota sa kanya. Sa ngayon marami pa namang mga available na mga free agent na gwardya sa NBA at pwede rin po silang mag-trade sa mga kupunan. Ang kanilang hinahanap sa ngayon mga idol ay hindi lang basta-bastang supporter o backup, yung isang player na mag-step up lalo na sa ngayon na mayroong dinaramdam na injury si Edwards. Ikalawang DNP na ito para kay Kuminga. Second straight game na ito mga idol. Sa ngayon ay naghihintay na lamang ang Golden State Warriors na sumapit ang January 15, ang araw na magiging available na si Jonathan Kuminga sa trade market. Kahit na nga importante itong si Kuminga sa Golden State Warriors at inilagay pa bilang permanent starter sa kanilang kupunan, kaagad naman siyang tinanggal sa kanyang inconsistent na mga numero at sa ngayon ay nagresulta na nga ito sa kanyang DNP o pagbibigay ni Coach Steve Kerr ng did not play sa kanya coach decision. Ibig sabihin nito ay hindi na nga siya ginagamit. Ayon naman kay Kuminga, sumasabay lang daw siya. And as long as ang pagbabangko sa kanya, ang hindi paggamit sa kanya ay nagre-resulta sa kanilang pagkapanalo ay okay lang sa kanya. Sa ngayon mga idol na dahil nga natalo ang Golden State Warriors, marami ang nag-aabang kung ano na ang gagawing move ni Coach Steve Kerr. Kung kanya bang ibabalik itong si Kuminga sa kanyang rotation o maghihintay na lamang sila sa January 15 kung saan magiging eligible na siya sa trade. Aktibo sa trade market ang New Orleans Pelicans. Si Zion Williamson ay ang malaking isda na kanilang susubukang i-trade. Bagamat marami rin naman ang nakaka-attract pa sa kanilang roster, si Trey Murphy at pati si Herb Jones, pero maring itinanggi ng Pelicans na ito'y kanilang iti-trade. Ngunit kung pag-uusapan naman, yung mayroong pinakamataas na level na proteksyon o yung tipo ng player na dapat na huwag ka na lang magtanong kung sila ba'y available, well, dalawa lang ang hindi magiging available. Itong sina Fierce at Derek Queen. Sila po mga idol ang hindi po magiging available sa trade market, kaya magiging walang saysay kung magtatanong kung mag-i-inquire pa ang mga kupunan para sa kanila. Sa ngayon nga ay desidido na ang Pelicans na i-trade Zion para sila ay makapag-focus na kay Derek Queen at kay Fierce.